Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos mula sa ating Sabbath School lesson. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay Ang Diyos ay Tapat. Mga aral mula sa aklat ni Josue. Unang punto, ang kasaysayan sa Biblia ay may layuning theological. Ang ibig sabihin, ang Biblia ay hindi lamang simpleng talaan ng mga pangyayari. Ang mga manunulad nito ay ginagabayan ng Diyos upang ipakita hindi lamang ang ano ang nangyari, kundi bakit ito nangyari. Sa pamamagitan ng banal na inspirasyon, nakita nila ang kasaysayan mula sa pananaw ng Diyos, na ang kanyang layunin ang patuloy na isinasakatuparan sa takbo ng panahon. Parang isang salamin na may tamang grado. Kapag mali ang grado, malabo ang nakikita, ngunit kapag tama, malinaw ang larawan. Ang inspirasyon ng Diyos ang tamang salamin upang maunawaan natin ang kahulugan ng kasaysayan. Mula sa ikalawang Timoteo, talatang kapitulo 3, talatang 16, ay ganito po yung sinasabi. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsasaayos at sa pagsasanay sa katwiran. Ikalawang punto, ang pangunahing mensahe ng aklat ni Josue, ang Diyos ay tapat. Sa mga huling pananalita ni Josue, malinaw ang mensahe, ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako dahil siya ay makapangyarihan, walang ni isa mang salita niya ang nabigo. Ang pananakop ng lupang pangako ay patunay na ang kasaysayan ay kumikilos ayon sa soberanong layunin ng Diyos. Parang isang kontratang pirmado ng isang ganap na mapagkakatiwala ang tao. Kapag siya ay nangako, tiyak na tutuparin niya. Ganoon ang Diyos. Lahat ng kanyang salita ay tiyak na mangyayari. Sa Josue 21:45, ang sabi ay, walang nabigo sa lahat ng mabubuting pangakong sinabi ng Panginoon sa sambayanan ni Israel. Lahat ay naganap. Ikatlong punto, ang katapatan ng Diyos at ang pananagutan ng tao. Bagaman ang Diyos ay nananatiling tapat, ang pagtanggap at pagpapanatili ng kanyang mga pagpapala ay may kondisyon. Ang katapatan ng kanyang bayan, ipinakita ng Josue at ng Hukom ang dalawang magkaibang larawan. Ang di nagbabagong katapatan ng Diyos at ang paulit-ulit na di katapatan ng Israel. Ang kabiguang sumunod ng mga sumusunod na henerasyon ay nagdala ng pagbaksak at pagdurusa. Parang ilaw na patuloy na nagbibigay ng liwanag, ngunit ang tao ang kusang lumayo dito. Hindi nawala ang ilaw, ngunit nananatiling nasa dilim ang lumayo. Sabi nga sa Josue 24:20, kung inyong iiwan ng Panginoon at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, siya'y babalik at gagawa ng masama sa inyo. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Ngunit ang tanong ay ito, tayo ba ay magiging tapat sa Kanya? Ang kasaysayan ng Israel ay babala at paanyaya. Babala laban sa pagtalikod at paanyaya sa ganap na pagsunod.
Piliin natin ngayon ang paglilingkod sa Panginoon ng buong puso. Ngayon nga, pumili kayo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Josue 24:15. At bilang konklusyon, ang kasaysayan sa Biblia ay patotoo na ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang mga pangako ay laging natutupad. Ang aklat ni Josue ay nagpapaalaala na ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Ngunit ang kanyang bayan ay tinatawagan ding mamuhay ng tapat. Naway matuto tayo mula sa nakaraan at piliing lumakad kasama ang Diyos upang maranasan natin ang kabuuan ng kanyang mga pagpapala ngayon at hanggang sa walang hanggan. Ang Diyos ay tapat, naway tayo din ay maging tapat. Tayo po ay manalangin. Manalangin tayo. Sumay ko naman. Aming tapat at mahabaging Ama na nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Sa buong kasaysayan ng iyong mga tipan, ipinakita mo ang iyong walang hanggang katapatan at tapat na pag-ibig. Kahit kami ay paulit-ulit na nakukulang at lumalayo sa iyo. Patawarin mo po kami, O Panginoon. Sa mga pagkakataong kami ay naging tulad ng mga nauna sa amin, tulad ng aming mga ninuno na si Adan, Noe at Abraham at ng Israel. Mahina sa pananampalataya at madaling sumunod sa aming sariling kalooban. Salamat po dahil ang aming mga kabiguan ay hindi kailanman nakapigil sa iyong plano ng kaligtasan. Salamat po sa inyong gabay, ang inyong tapat at di nagmamaloy na pag-ibig na patuloy mong ipinapakita sa aming buhay. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Kahit sa gitna ng aming kahinaan at pagkukulang, itanim mo po sa aming mga puso ang pananampalataya na manatiling tapat sa iyo bilang tugon sa iyong katapatan sa amin. Panginoon, hubugin mo po kami bilang iyong bayan ng tipan, masunurin, mapagpakumbaba at puno ng pag-asa. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo na ikaw ay Diyos na tumutupad ng kanyang salita at hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesucristo na siyang katuparan ng lahat ng iyong pangako. Amen. Amen.